Sa mga hindi nakakaalam ay noong Setyembre 1986, may isang napakalaking tipak ng yelo ang humiwalay mula sa gilid ng Filchner Ice Shelf sa West Antarctica. Tinawag lang ito noon sa simpleng pangalan na A23A. Pero kahit simple ang pangalan nito, mabilis na napansin ng mga scientists na hindi ito ordinaryong iceberg lang. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking iceberg sa buong mundo. Ang lawak nito ay humigit kumulang 4,170 square kilometers. Para kang tumitingin sa isang lumulutang na higanteng isla ng yelo na higit 5 beses na mas malaki kaysa New York City. Ngayon, habang lumilipas ang mga taon, tumigil lang ito sa isang bahagi ng dagat. Para na itong permanenteng ice island na lang na nakabaon sa nagyeyelong tubig ng Antarctica. Pero ang nakakagulat pagkatapos ng mahigit 3 dekada, may kakaibang nangyari. Noong 2023 lang, muling gumalaw ang A23A. Para bang nagising muli ang higanting natutulog sa ilalim ng malamig na mundo. At ngayon unti-unti itong inaanod sa Weddell Sea sa tabi ng Antarctica at gumagalaw siya ng mahigit 150 kilometers bawat buwan. At para sa maraming scientist, isa itong seryosong babala. Dahil kapag ang isang napakalaking iceberg ay nagsimulang kumilos muli matapos manatiling hindi gumagalaw ng maraming taon, maaring may malaking pagbabagong nangyayari sa Antarctica. At ayon sa karamihan ng eksperto, hindi ito magandang senyales. Pero ang tanong ngayon ay gaano nga ba talaga kahalaga ang nagyeyelong kontinenteng ito? At ito pa ang mga mahahalagang katanungan. Ano kaya ang mangyayari kapag tuluyang natunaw na ang lahat ng yelo sa Antarctica? At ano din kaya ang magiging itsura ng mundo kapag tumaas ang dagat ng halos mas mataas pa sa maraming building? At totoo din bang may dugong umaagos dito na mula sa glacier? At ang isa pang nakakabaliw na mga tanong ay bakit napakaraming meteorite ang natatagpuan dito? At posible kayang muling maging luntian ang Antarctica balang araw? At sa video na ito, yan lahat ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa pasimula, talakayin muna natin ang ilang mga mahahalagang bagay-bagay. Sa mga hindi nakakaalam noon pa man, may mga lumang maps nang nagpapakita ng misteryosong lupain sa pinakadulong bahagi ng mundo. Madalas itong tawaging Southern Land o minsan naman ay Terra Incognita na ibig sabihin ay hindi pa kilalang lugar. Kahit ang Greek philosopher na si Aristotle ay may nabanggit ng rehiyon sa pinakatimog ng Earth noong around 350 BC sa kanyang aklat tungkol sa weather at kalikasan. Pero ang nakakagulat isipin na noong 19th century lang talaga tuluyang nakumpirma ng mga tao ang Antarctica at doon lang nila ito kinonsidera bilang isang totoong kontinente. Ang unang opisyal na pagkakita rito ay nangyari lamang noong 1820 at para maintindihan kung gaano ito ka-late sa history ng tao, isipin mo na lang. Noong panahong iyon, naimbento na ang battery. May photography na rin. Kahit soft drinks, umiiral na noon. At si Christopher Columbus ay natuklasan na ang Amerika mahigit 3 siglo na bago pa makita ang Antarctica. At kahit nakita na nila ito, hindi pa rin agad naniwala ang marami na isa itong buong kontinente. Inabot pa ng halos 2 dekada bago ito opisyal na kinilalang hiwalay na kontinente at hindi simpleng isla lang. Sa kabila pa nito, habang mas pinag-aaralan ng mga scientist ang Antarctica, mas lalo silang namangha. Dahil hindi lang pala ito basta malamig na lugar. Napakalaki rin pala nito. May lawak itong mahigit 14.2 million square kilometers kaya ito ang ika-5 pinakamalaking kontinente sa Earth. Halos 1.5 times itong mas malaki kaysa buong United States. Ang coastline nito ay umaabot ng halos 18,000 kilometers. Pero ayon nga sa kasabihan, tip of the iceberg pa lang yun. Dahil ang tunay na nakakatakot na sikreto ng Antarctica ay nasa ilalim ng yelo nito. Dito kasi matatagpuan ang pinakamalalaking glacier sa buong planeta. Sa katunayan, halos 90% ng lahat ng yelo sa Earth ay nasa Antarctica. Ibig sabihin halos lahat ng frozen water sa mundo ay nandito lang sa iisang kontinente. At kahit alisin pa ang mga sea glacier at tingnan lang ang mga glacier na nasa mismong lupa, umaabot pa rin ito sa halos 14 million square kilometers ng makapal na yelo. At ang mas nakakabigla pa rito, ang dami ng yelong nakaimbak dito. Tinatayang may around 26.5 million cubic kilometers ng yelo sa Antarctica. At para maintindihan kung gaano yun kabigat, ang isang cubic kilometer ng yelo ay tumitimbang ng halos 0.92 gigatons. Sa madaling salita,
Ang buong ice sheet ng Antarctica ay may timbang na humigit kumulang 24,380,000 gigatons. At may mga lugar pa rito na lampas 4 kilometers ang kapal ng yelo. Mas mataas pa iyon kaysa maraming bundok. Pero narito ang pinaka nakakatakot na tanong. Ano kaya ang mangyayari kapag natunaw lahat iyon? Ayon sa mga scientists, kapag tuluyang nawala ang lahat ng yelo sa Antarctica, tataas ang sea level ng mundo ng humigit kumulang 58 meters. Halos 190 feet iyon kung susumahin. Kapag nangyari iyon, maraming sikat na lungsod sa mundo ang posibleng tuluyang lumubog. Mga syudad tulad ng New York City at London ay maaring mawala sa mapa dahil sa baha. At ang bansang Netherlands na mababa na nga ang lokasyon kumpara sa dagat ay mabubura talaga sa mapa ng mundo. Pero may isa pang mahalagang detalye rito. Hindi lang basta ordinaryong tubig ang yelo ng Antarctica. Fresh water ito. Sa katunayan, halos 70% ng lahat ng fresh water sa Earth ay nakaimbak dito. At dito mas lalo nagiging kakaiba ang Antarctica. Dahil kahit napapalibutan ito ng napakaraming yelo, itinuturing pa rin itong desert. Oo, disyerto. At hindi lang basta disyerto lang. Ito pa nga ang pinakatuyong desert sa buong mundo. Pero paano yun nangyayari? Paano naging disyerto ang isang lugar na may pinakamaraming yelo at tubig sa buong planeta? Kapag naririnig kasi natin ang salitang disyerto, automatic na pumapasok sa isip natin ang nakakapasong init, malalawak na buhangin at malalaking sandstorm kagaya sa Sahara Desert. Pero ayon sa mga scientists, mali pala ang common na akala ng karamihan tungkol sa desert. Dahil ang totoong basehan ng isang desert ay hindi init, kundi kakulangan ng ulan. Sa madaling salita, kapag halos walang precipitation o halos walang bumabagsak na ulan at moisture sa isang lugar, may tuturing na itong desert kahit pa puro yelo ang paligid. At eksaktong ganyan ang Antarctica. Sa South Pole, ang average precipitation bawat taon ay nasa around 15 millimeters lang. Napakaliit niyan. Para magkaroon ka ng idea kung gaano yun kaunti, ang Sahara Desert mismo ay nakakatanggap pa ng mas maraming ulan kada taon. At ito'y nasa around 76 millimeters. Oo, mas wet pa ang Sahara kaysa Antarctica. May ilang coastal areas naman sa Antarctica na minsan nakakaranas ng kaunting snow o precipitation. Pero sobrang bihira at napakakaunti pa rin nito. Kaya sa kabuuan, nananatiling sobrang tuyo ng kontinente. Kaya kahit balot ito ng napakakapal na yelo, opisyal pa rin itong tinatawag na tunay na desert. At ang mas nakakabigla, ang makapal na yelong nakikita natin ngayon ay hindi basta nabuo sa loob lang ng ilang taon o siglo. Milyon-milyong taon ang inabot bago mabuo ang napakalaking layer ng yelo sa Antarctica. At kung tingin mo ay sobra ng tuyo ang lugar na iyon, may mas matindi pa. May isang bahagi ng Antarctica na ayon sa mga scientists ay hindi naulanan o nakaranas ng anumang precipitation sa loob ng halos 2 million years. Ibig sabihin, may lugar sa Earth na 2 milyong taon nang halos walang ulan. At mamaya ang pag-uusapan pa natin kung bakit parang ibang planeta na ang itsura ng lugar na yun. Mabalik tayo. Ang isa pa sa pinakakakaibang bagay tungkol sa Antarctica ay wala talaga itong tunay na may-ari. Hindi ito bansa, hindi rin ito colony. Totoong may ilang bansa na nag-claim ng ilang bahagi rito, pero sa kabuuan walang opisyal na bansang nagmamay-ari sa Antarctica. Pero kahit ganon may sarili pa rin itong phone code, internet domain na .aq at kahit sariling flag. Para talaga itong hiwalay na mundo sa normal nating nakasanayan. At marami talagang bagay sa Antarctica ang hindi sumusunod sa ordinaryong rules ng Earth. Halimbawa na lang, halos walang saysay dito ang time zones. Sa ibang parte ng mundo malinaw kung anong oras ang umaga, tanghali o gabi. Pero sa Antarctica, depende yun sa research station na naroon. Bawat station ay gumagamit ng sarili nilang oras. At kapag tinanong mo kung anong oras sa Antarctica ngayon, medyo trick question yun. Dahil sa South Pole, may panahon na halos hindi lumulubog ang araw. Mula September 21st hanggang March 23rd, nangyayari ang tinatawag na Polar Day. Sa loob ng panahong yon, hindi talaga naggagabi. Umiikot lang ang araw sa horizon habang tuloy-tuloy ang liwanag. Parang isang napakahabang araw na tumatagal ng 184 normal days. Pagkatapos naman nito, darating ang polar night. Mahabang panahon ng halos tuloy-tuloy na dilim. Dahil dito, halos walang malinaw na paghihiwalay ang araw at gabi sa Antarctica. At syempre, sa sobrang lupit ng kondisyon doon, halos walang taong gustong permanenteng tumira sa lugar na yun. Wala halos permanent residents sa Antarctica. Pero kahit ganon, may mga taong naninirahan pa rin doon taon-taon. Karaniwan, nasa around 1,000 hanggang 5,000 people ang nasa Antarctica depende sa season.
Karamihan sa kanila ay mga scientist, researcher, government personnel at minsan pati pamilya nila. Sa mga mas accessible na bahagi ng Antarctica, mahigpit na agad ang requirements bago ka payagang sumama sa expedition. Pero habang papalayo ka sa mas delikadong lugar, lalo pang humihigpit ang rules at may isang requirement na talagang nakakagulat. Sa ilang misyon, ang mga taong hindi pa natatanggalan ng appendix ay maaring hindi payagang sumama. Parang kakaiba, di ba? Pero bakit kailangan tanggalin ang appendix bago pumunta sa Antarctica? May deadly virus ba roon na umatake sa appendix? Ang sagot ay konektado sa isang totoong pangyayari na muntik ng maging trahedya. Noong April 29, 1961, isang 27-year-old Soviet doktor na si Leonid Rogozov ang biglang nakaramdam ng matinding panghihina, lagnat, pagsusuka at matinding sakit sa kanang bahagi ng tiyan. At dahil siya lang ang doktor sa kanilang 13-member expedition, wala siyang ibang choice kundi suriin ang sarili niyang katawan. Matapos ang pagsusuri, isang nakakatakot na diagnosis ang lumabas, acute appendicitis. At ang mas masama pa, walang malapit na airplane na pwedeng magligtas sa kanya. Sobrang sama rin ng weather noon kaya imposible ang evacuation. Sa madaling salita, parang hinatulan na siya ng kamatayan. Pero imbes na sumuko, gumawa siya ng isang bagay na halos imposible paniwalaan. Nagdesisyon siyang operahan ang sarili niyang appendix. Oo, siya mismo ang nagsagawa ng appendectomy sa sarili niyang katawan dahil ayon sa kanya iyon lang ang natitirang paraan para mabuhay siya. At kahit sobrang hirap, sobrang delikado at halos hindi ka paniwala ang operasyon, naging successful ito. At dahil sa matinding tapang na ipinakita niya, naging sikat sa buong mundo si Leonid Rogozov. Ngayon sa kabila nito, kung iisipin sapat na sigurong dahilan ng pagkakaroon ng araw o gabi na tumatagal ng kalahating taon para maramdaman mong parang hindi na Earth ang Antarctica. Para na itong isang malayong exoplanet na umiikot sa ibang bahagi ng kalawakan. Pero may isa pang bagay na lalo pang nagpaparamdam na parang nasa outer space ka habang nasa Antarctica. At hindi pa alien ang pinag-uusapan natin, hindi pa sa ngayon. Dahil may isa pang uri ng bisita na regular na dumarating sa lugar na ito, mga meteorite. Sa katunayan, ang Antarctica ang isa sa pinakamagandang lugar sa Earth para maghanap ng meteorites mula sa kalawakan. Halos 2/3 ng lahat ng meteorites na natagpuan sa planeta ay dito mismo nakita. At natural lang na mapaisip ang marami. Bakit dito? Mas madalas bang tamaan ng meteorites ang Antarctica kaysa ibang lugar? Para sa iba, baka agad pumasok ang mga conspiracy theory. Pero ang totoong dahilan ay mas simple. Hindi naman mas maraming meteorites ang bumabagsak dito. Mas madali lang talaga silang makita. Dahil sa sobrang puti ng paligid, kitang-kita agad ang kahit maliit na maitim na bato sa ibabaw ng yelo. Parang naghulog ka ng piraso ng uling sa puting papel. Bukod pa rito, sobrang tuyo rin ng hangin sa Antarctica, kaya mas kaunti ang pagkasira ng mga meteorites kumpara sa ibang bahagi ng mundo. At kahit lumubog pa sila sa snow, may kakaibang epekto ang paggalaw ng glacier. Hindi hinahayaang lumubog ng sobrang lalim ang mga meteorite. Sa halip, madalas ay nananatili lang silang malapit sa surface. Kaya para sa mga scientists, parang natural treasure field ang Antarctica. Nung expedition mula 2022 hanggang 2023, may isang international research team na nakahanap agad ng 5 bagong meteorites matapos lang ang maikling paghahanap. At isa sa mga iyon ay tumitimbang ng 7.6 kilograms. Napakalaki niyan para sa isang meteorite. Ayon kay Maria Valdez mula sa Field Museum of Natural History at University of Chicago, humigit kumulang 45,000 meteorites na ang nadala mula Antarctica sa loob lang ng nakaraang isang siglo. At sa dami ng iyon, halos 100 lang ang kasinlaki o mas malaki pa kaysa sa meteorite na natagpuan ng expedition na yun. Ibig sabihin, napakabihira ng ganong klaseng discovery. Pero kahit puro yelo at snow ang naiisip natin kapag Antarctica ang usapan, hindi ibig sabihin na yun lang ang makikita mo roon. Dahil may mga lugar sa Antarctica na parang bundok sa Europe ang itsura. Kung minsan kapag tiningnan mo ang ilang larawan nito, pwede mong mapagkamalan na nasa Swiss Alps ka lang. Pero may isang detalye na agad magpapaalala sa iyo na nasa Antarctica ka talaga, mga emperor penguin. Dahil ang mga emperor penguin ay dito lang matatagpuan at wala ng ibang lugar sa Earth. At tuwing November hanggang March, kapag summer sa Southern Hemisphere, may mga cruise ship pang bumibisita sa Antarctica. Oo, may tourism din sa pinakalamig na kontinente sa mundo. Pero habang mas papunta ka sa pinakatimog na bahagi ng Antarctica, lalo na kapag winter, doon mo mararamdaman ang tunay nitong bangis. Yung klase ng lamig na parang kayang tumagos hanggang buto.
Sa katunayan, ang pinakamababang temperature na naitala sa Earth ay dito rin nangyari. Noong 2010 may naitalang temperature na negative 92 degrees Celsius sa Antarctica. Iyon ang pinakamalamig na temperature na na-record sa buong planeta. At habang pinag-uusapan ng Antarctica, may isa pang bagay na halos lahat ng tao ay narinig na, ang ozone hole. Pero kahit sikat ang term na yon, maraming tao ang hindi talaga lubos na nakakaintindi kung gaano ito kaseryoso. Ang ozone hole ay bahagi ng atmosphere kung saan sobrang bumababa ang concentration ng ozone. At napakahalaga ng ozone layer dahil ito ang nagsisilbing panangga ng Earth laban sa mapanganib na ultraviolet radiation mula sa araw. Kung wala ito, mas delikado ang buhay sa planeta. Pero narito ang isang bagay na madalas mali ang pagkaintindi ng marami. Ang ozone hole sa Antarctica ay hindi permanenteng butas na nakabukas buong taon. Seasonal phenomenon ito. Ibig sabihin lumalabas at lumiliit depende sa panahon. Unang nadiskubre ng mga British scientists ang problemang ito noong 1985. Napansin nila na tuwing August, may malaking bahagi ng atmosphere sa Antarctica na sobrang baba ng ozone concentration. At pagsapit ng December, halos nawawala rin ito. Dahil dito agad nag-alala ang scientific community. Dahil kung patuloy itong lumala, posibleng magkaroon ito ng malaking epekto sa buong Earth. At ayon sa pinakatinatanggap na explanation ng mga scientists, tao rin ang pangunahing dahilan nito. Partikular na ang paggamit ng chlorofluorocarbons o CFCs at mahigit 100 pang harmful chemicals. Dahil sa matinding pag-aalala, mabilis na kumilos ang iba't ibang bansa. Noong 1985 nilagdaan ng Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. At makalipas lang ang 2 taon, sinundan ito ng Montreal Protocol noong September 1987. Mula noon unti-unting bumuti ang sitwasyon. Taon-taon nakikita ng mga researcher na paliit ng paliit ang ozone hole. May ilang optimist pa nga na naniniwalang posibleng tuluyan itong mawala pagsapit ng 2066. At ayon pa sa ilang ulat ng United Nations, posible raw talagang mangyari iyon. Pero nitong mga nakaraang taon, lalo na noong 2023, muling nagkaroon ng panibagong pag-aalala. Base sa satellite data mula sa European Center for Medium-Range Weather Forecasts, napansin ng mga scientists na mas maagang nabuo ang ozone hole noong taong iyon. Karaniwan mas huli itong lumilitaw. Pero noong 2023 nagsimula na agad ito noong August. At para sa mga expert, hindi iyon normal. Ayon kay Martin Juker mula sa University of New South Wales, sobrang unexpected daw ng napakaagang pagbuo nito. At kung lalo pa raw lumaki ang ozone hole, posibleng mas uminit pa ang Southern Ocean. Problema yon dahil kasalukuyan nang nakakaranas ang Antarctica ng record low sea ice levels. Bukod pa rito, ang pagtaas ng ultraviolet radiation ay maaari ring magbago ng wind patterns sa paligid ng Antarctica. At kapag nangyari iyon, lalo pang bibilis ang pagkawala ng yelo. Sa puntong ito, parang mapapaisip ka na lang talaga, 2023, tama na siguro. Parang sunod-sunod na lang ang problema ng planeta. Pero ayon sa mga scientists, kulang pa rin ang impormasyon para gumawa ng final conclusions. At habang nananatiling isa ang Antarctica sa pinakamapanganib at pinakamisteryosong lugar sa Earth, mas lalo pa nating matutuklasan ang mga kakaibang sikreto na nakatago rito. Sa karamihan ng lugar sa mundo, ordinaryo lang ang ilog. Pero sa Antarctica, isa itong kakaibang himala. Ito ang Onyx River, ang pinakamahabang ilog sa Antarctica. Kahit around 32 kilometers lang ang haba nito. Pero ang pinakakakaiba rito, umaagos lang ito ng halos 2 buwan bawat taon. Sa halos buong taon, nagyeyelo lang ang riverbed nito. Pero pagdating ng maikling Antarctic summer, biglang nabubuhay ang ilog at nagsisimulang dumaloy sa gitna ng pinakamalamig na kontinente sa Earth. Nangyayari ito dahil sa kakaibang water system sa ilalim ng Antarctica. Sa ilalim ng makakapal na glacier, may mga nakatagong subglacial lakes at underground streams. Kapag bahagyang natutunaw ang yelo tuwing summer, naiipon ang tubig hanggang sa tuluyan itong sumingaw palabas at bumuo ng mga ilog gaya ng Onyx River. At kahit walang isda rito, nagsisilbi itong lifeline para sa microorganisms at algae na kayang mabuhay sa matinding klima ng Antarctica. Pero mas nakakagulat ang lugar kung saan ito dumadaloy dahil matatagpuan ito sa pinakatuyong lugar sa Earth. Ito ang McMurdo Dry Valleys, isang lugar na halos walang precipitation sa loob ng 2 million years. Kahit ilang bahagi ng Atacama Desert ay parang oasis kumpara rito. Ang lugar na ito ay halos walang buhay. Sa ilang soil samples, wala talagang nakitang signs of life ang mga researcher
Dahil dito madalas itong ikumpara sa Mars. Sa sobrang kahawig nito sa kondisyon ng Mars, ginamit pa ito ng NASA bilang testing ground para sa Viking landers. Pero may isa pang misteryo rito. Nakakalat sa valleys ang mga mummy-like seal carcasses na maaring daan-daang o libo-libong taon nang nandoon. Hanggang ngayon hindi pa rin sigurado ang mga scientists kung bakit napadpad ang mga seal sa napakalayong lugar na yun. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang tuyo rito ay ang tinatawag na katabatic winds. Napakalamig at tuyong hangin na minsang umaabot sa bilis na 320 kilometers per hour. Dahil sa mga hangin ito, nanatiling halos walang yelo ang lugar sa loob ng around 8 million years. Pero dito lalo nagiging kakaiba ang Antarctica. Dahil sa tabi mismo ng pinakatuyong lugar sa Earth, may isang waterfall na kulay dugo. Ito ang Blood Falls. Natuklasan ito noong 1911 ni Griffith Taylor. Noong una, inakala nilang algae lang ang dahilan ng pulang kulay nito. Pero ayon sa mga scientists, nanggagaling pala ito sa tubig na may mataas na iron content mula sa ilalim ng glacier. Kapag lumabas ang tubig at humalo sa oxygen, bumubuo ito ng iron oxides na nagbibigay ng kulay dugong itsura. Mas nakakabaliw pa rito, may mga microbes na nabubuhay sa loob ng tubig kahit walang sunlight at halos walang oxygen. Dahil dito, naging mahalaga ang blood falls sa astrobiology research. Naniniwala ang mga scientists na maaring makatulong ito sa pagsagot kung posible bang magkaroon ng buhay sa Mars, Europa at Titan. At hindi lang deserts at glaciers ang meron sa Antarctica. May mga higanting bundok din dito. Ang pinakamataas ay ang Vinson Massif na may taas na 4,892 meters. Pero mas nakakagulat, may active volcano rin sa Antarctica. Ito ang Mount Erebus, isang bulkang higit 1.3 million years ng active. At sa loob mismo ng crater nito ay may lava lake na tuloy-tuloy na kumukulo mula pa noong early 1970s. Oo, may literal na lawa ng lava sa gitna ng pinakamalamig na lugar sa Earth. Ganun pa man. Bukod sa pagiging kakaibang bulkan, may madilim ding kasaysayan ng Mount Erebus. Noong Nobyembre 28, 1979, bumagsak diretso sa gilid ng bulkan ng isang Air New Zealand DC-10 passenger plane. Lahat ng 257 people na sakay nito, kabilang ang crew at passengers ay namatay. Isa ito sa pinakamalagim na trahedya sa kasaysayan ng Antarctica. At ipinapakita lang nito na kahit gaano pa ka-beautiful ang lugar na ito, napakadelikado pa rin nito. Pero sa kabila ng panganib, maraming explorer at scientist pa rin ang sumugal ng buhay para pag-aralan ng Antarctica. At hanggang ngayon, may mga bakas pa rin ng kanilang kabayanihan. Isa sa mga pinakasikat ay ang mga historic huts na iniwan ng mga unang Antarctic explorers. Sa Ross Island may ilang lumang huts na ginamit noon ni Robert Falcon Scott at Ernest Shackleton nung tinatawag na Heroic Age of Antarctic Exploration. Ang hut ni Ernest Shackleton na itinayo noong 1907 ay parang frozen time capsule. Sa loob nito, makikita pa rin ang mga lumang gamot, sleeping bags, canned food, at kahit mga tinapay na naiwan ng explorers, mahigit isang siglo na ang nakalipas. Dahil sa sobrang lamig at tuyong klima ng Antarctica, halos hindi nasira ang mga ito. Ganon din ang hut ni Robert Falcon Scott na itinayo noong 1911. Iniwan pa nila roon ang sapat na pagkain para mabuhay ang mahigit isang dosenang tao ng higit isang taon. At nakakagulat, may ilan sa mga pagkain doon na edible pa rin hanggang ngayon. Pero mas nakakagulat pa rito, may totoong maliit na bayan sa Antarctica. Ito ang Villa Las Estrellas, isang Chilean settlement na may school, maliit na supermarket, library, hospital, internet at kahit post office. Isa ito sa 2 permanenteng populated settlements sa Antarctica. Bagamat maliit lang ito, may around 80 hanggang 150 residents dito depende sa season. Pero dahil limitado ang medical facilities, required pa nga raw na magpa-appendectomy ang mga resident bago manirahan doon para maiwasan ang emergency cases. At syempre, hindi magiging kumpleto ang Antarctica nang hindi pinag-uusapan ng pinakasikat nitong lugar, ang South Pole. Kilala rin ito bilang Geographic South Pole o 90 degrees south. Ito ang pinakatimog na punto ng Earth kung saan nagtatagpo ang axis ng pag-ikot ng planeta. Matatagpuan ito sa isang napakalawak, tahimik at halos walang katapusang puting landscape na nasa around 2,835 meters above sea level. At kung mapupunta ka rito, mapapansin mong sobrang simple lang ng paligid. Walang puno, walang bundok, halos puro yelo lang hanggang abot tanaw. Pero may isang bagay doon na espesyal. Isang metal rod na nagsisilbing eksaktong marker ng South Pole.
At nakakatuwa dahil taon-taon itong inililipat ng bahagya. Dahil kahit ang mismong yelo sa Antarctica ay dahan-dahang gumagalaw bawat taon. Ganun pa man, kung akala mo ay sobrang lungkot at isolated ng South Pole, medyo mababawasan yon kapag nakita mo ang Amundsen Scott South Pole Station. Isa itong research station na matatagpuan malapit mismo sa geographic South Pole. At para sa mga gustong magpicture, may special pang lugar dito na tinatawag na ceremonial South Pole. Pero kahit may mga tao at modernong stations na ngayon sa Antarctica, nananatili pa rin itong isa sa pinakamalupit na environment sa Earth. At nakakagulat isipin na dati, ibang-iba ang itsura ng kontinenteng ito. Milyon-milyong taon na ang nakalipas, hindi puro yelo ang Antarctica. May mga kagubatan dito, may mga halaman, at may mga dinosaur na gumagala sa lugar na ngayon ay natatakpan ng makakapal na glacier. Noong between 145 million hanggang 66 million years ago, may mga palm trees pa raw sa baybayin ng Antarctica. At ang average temperature noon ay nasa around 20 degrees Celsius. Tinatawag ng mga scientist ang panahong ito na Eocene Greenhouse Period, kung saan mataas ang carbon dioxide sa atmosphere kaya sobrang init ng klima ng Earth. At hindi lang yon, mas malapit pa noon ang Antarctica sa equator. Pero habang lumilipas ang milyon-milyong taon, unti-unti itong gumalaw papunta sa South Pole hanggang tuluyan itong nagyelo. Ngayon fossils na lang ng mga halaman at sinaunang hayop ang natitirang ebidensya ng dating luntiyang Antarctica. Pero may mas nakakabaliw pa sa ilalim ng yelo nito. Dahil sa ilalim ng makakapal na glacier ng Antarctica, may mga nakatagong lawa. At ang ilan sa mga ito ay posibleng umiiral pa bago pa nabalot ng yelo ang kontinente. Isa sa pinakasikat ay ang Lake Vostok. Natuklasan ito noong late 1990s malapit sa Russian Research Station na Vostok. Pero hindi ito direktang nakita ng mga scientists dahil nakatago ito sa ilalim ng halos 4 kilometers ng yelo. Sa pamamagitan lang ng radar technology nila nalaman na may napakalaking lawa sa ilalim ng glacier at hindi ito maliit na lawa. Umaabot ito sa around 160 kilometers ang haba at halos 30 kilometers ang lapad. Para itong isang buong nakatagong mundo sa ilalim ng Antarctica. Dahil dito naging sobrang interesado ang mga scientists dahil ang yelo sa ibabaw ng lawa ay parang history book ng Earth. Nakapreserba rito ang impormasyon tungkol sa atmosphere, dust at klima ng planeta milyon-milyong taon na ang nakalipas. Pero ang pinaka-exciting na tanong, may buhay kaya sa loob ng lawa? Matapos ang mahabang drilling project na nagsimula pa noong 1989, tuluyan nilang narating ang lawa noong 2012. At nang pag-aralan nila ang samples mula rito, may nakakagulat silang nadiskubre. Mahigit 4,000 species ng bakterya ang natagpuan sa matinding kondisyon ng lawa. At hindi lang lamig ang problema roon. Dahil sa bigat ng napakakapal na yelo sa ibabaw nito, umaabot sa around 300 atmospheres ang pressure sa loob ng lawa. Sa madaling salita, may mga organismo na kayang mabuhay sa isang lugar na halos imposible para sa normal na buhay. At muli, napaisip ang mga scientist sa isang malaking tanong. Kung may buhay sa ilalim ng yelo ng Antarctica, posible rin kayang may buhay sa ilalim ng nagyeyelong karagatan ng ibang planeta o moon sa kalawakan? Ngayon, mabalik tayo. Hindi nagtagal ang excitement ng mga scientist tungkol sa Lake Vostok. Kalaunan, napag-alamang karamihan sa microorganisms na nakita nila ay galing lang pala sa drilling fluid na ginamit sa pagbutas ng yelo. Sa madaling salita, na-contaminate ang samples. At lumabas na halos walang buhay sa surface waters ng lawa. Halos. Dahil may isang bagay pa rin silang natuklasan. Isang kakaibang bacterium na tinawag na W12310. At dito naging interesante ang lahat. Nang suriin ang genetics nito, less than 86% lang ang match nito sa mga known organisms sa Earth. At ayon sa mga scientists, kailangan ng at least 90% genetic match bago maituring na existing species ang isang organism. Ibig sabihin, posibleng bagong uri ito ng bakterya na hindi pa nakikita noon ng science. Hindi man ito ang mga halimaw o alien creatures na inaasahan ng ilan, malaking discovery pa rin ito. At habang nagpapatuloy ang research sa Antarctica, mas marami pang sinaunang sikreto ang unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng yelo. Isa sa pinaka-nakakabiglang discoveries ay nangyari noong 2020. Isang report sa Nature ang nag-anunsyo tungkol sa fossil ng isang higanting bony-toothed bird na dating lumilipad sa Antarctica. Ang mga labi nito ay unang nakita pa noong 1980s, pero noon lang na-realize ng mga scientists kung gaano ito kahalaga. Ang nilalang na ito ay kabilang sa grupong tinatawag na pelagornithids, mga sinaunang predatory seabirds
na may parang ngiping buto sa tuka. Hindi totoong teeth ang mga ito, pero sapat para gawing nakakatakot ang itsura nila. At ang pinaka nakakabigla, sobrang laki nila. Ayon sa mga researcher, umaabot sa 5 hanggang 6 meters ang wingspan ng mga ibong ito. Halos 20 feet. Mas malaki pa kaysa karamihan ng modernong ibon ngayon. Ayon kay Peter Close mula sa University of California, Berkeley, mabilis daw naging higante ang mga ibong ito matapos mawala ang mga dinosaur. Sa loob ng milyon-milyong taon, sila ang namuno sa kalangitan sa ibabaw ng sinaunang karagatan ng Antarctica. At posible raw na marami pang fossil ng ganitong creatures ang nakatago sa ilalim ng yelo. Dahil nung sinaunang panahon, hindi naman nagyeyelo ang Antarctica. Sa katunayan, may mga panahon noon na umaabot sa around 30 degrees Celsius ang temperatura ng Southern Ocean. Mainit, luntian at puno ng buhay ang Antarctica noon. Pero ayon sa mga scientists, nagbago ang lahat dahil sa sobrang pagdami ng carbon dioxide sa atmosphere na nagdulot ng matinding greenhouse effect. Ngayon, muling bumabalik ang pangambang yon. Dahil ayon sa maraming expert, mas mabilis ngayon ang pag-init ng Earth kaysa sa halos anumang panahon sa history ng planeta. At sa pagkakataong ito, hindi bulkan ang pangunahing dahilan, kundi modernong industriya ng tao. Sa katunayan, nagsisimula ng matunaw ang ilang bahagi ng West Antarctica. At kahit hindi pa agad magiging luntian ulit ang kontinente sa susunod na mga dekada, malinaw para sa mga scientist na nagsimula na ang pagbabago. Pero may malaking problema. Kapag tuluyang natunaw ang mga yelo sa poles, hindi lang Antarctica ang magbabago, pati buong mundo.